Yun. What message can we get today about end times? Okay, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa kabutihan at pag-ibig mo. Salamat po higit sa lahat sa pagdala sa aming mga pang-asa upang makapagbigay kaluwalhati sa pangalan mo, Panginoon. Una sa lahat, patawarin niyo po ako sa aking pagkakasala. Gamitin niyo po ako ngayong umaga na puno ng katotohanan at katuwiran sa paggamit ng iyong mga salita. At tunay, Panginoon kong Diyos, na kapuspusan niyo po ng Espiritu Santo yung paggamit niyo po sa akin. Hayaan niyo, Panginoon kong Diyos, na mga salita na lalabas sa akin ay maging kapakinabangan sa mga taong naririto, sa mga taong nakikinig sa labas. At ito'y maging binhi na may tatanim sa bawat puso. At ito'y ikatitibay, ikalalago sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo, Panginoon kong Diyos. Gamitin niyo po ako, gamitin niyo po ako sa likod, itago niyo po ako sa likod ng inyong krus at pagtagumpayin niyo po ang iyong salitang ito, Panginoon. Lalabas kami sa tahanan nito, sa gawain na ito na punong-puno ng kagalakan, nakapakinig kami ng salita na puno ng aral at kabutihan mo, Panginoon kong Diyos. Salamat po aking Diyos, pinagkakatiwala ko po ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. Okay po, salamat po sa lahat at magandang umaga rin po. No? Ako'y nagpapasalamat din sa Diyos kasi palagi tayong iniingatan, binibigyan ng kalakasan sa mga ginagawa natin sa buhay. Alam niyo po, huwag tayong sumuko. Ano man yung kalagayan natin ngayon, sabi nga ni Kuya, ang Diyos kaya niyang i-turn over. Kaya niyang baliktarin yan. Kaya huwag tayong mag-alala kung tayo'y tingin natin na walang pag-asa ang buhay, nasa Diyos po ang pag-asa. Magpatuloy lang tayo kasi hindi naman natin alam ang hinaharap eh. Tayo lang ay nangangamba. Ang Diyos pa rin ang nakakabatid kung ano yung mangyayari sa atin. Sa pagtitiwala at pananalamin lang yan. Okay, sa buwan po ng Agosto, ang pinag-aaralan po natin na tema is what message can we get today about end times? Ano daw po yung mensahe o yung aral na makukuha natin regarding end times? So yung mga huling araw. Kumbaga, ito yung mga tanda kung saan ang anak ng Diyos ay paparito, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Basahin po natin to, tayo po tumayo. Sinulat po ni Pablo sa kanyang lingkod na si Timoteo, sa kanyang kamanggagawa. Sabi niya dito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Okay po, no? Sabi po dito, no? Pagbabawa ng pag-aasawa at pagkain. Yan, ano lang to, introduction ko lang to. Dito talaga yung 18th verse ko. Kumbaga, gusto ko lang ipaunawa muna, no? Na sa huling panahon, marami daw po ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Dito po pumapasok eh. Kung natatandaan niyo po yung parable of sower or yung talinghaga ng mga hasik kung saan yung binhi ay ang salita ng Diyos na inihasik sa mga napunta sa daanan, napunta sa batuhan, sa tinikan, di ba? At napunta sa mabuting lupa. Ito po yung mga yung mga nataniman ng binhi na hindi mabuting lupa kung saan dumating inagaw ng mga espiritong mapanghikayat at mga aral na hindi sa Diyos. Kaya po tayo bilang lingkod dapat pagsikapan po natin na yung puso natin ay maging mabuting lupa na kung saan may tatanim yung binhi which is yung salita ng Diyos na ito'y makikita sa buhay natin na lumalago at lumana. Upang hindi po tayo tumalikod sa ating pananampalataya. Isipin po natin na tayo ay isang mabuting lupa na tinaniman ng salita. Amen. Okay, ating pong pamagat. Ano lang po ito? Kumbaga, gusto ko lang pong sabihin na sa panahon ng mga huling araw, marami pong mangyayari at magaganap. At sa mga mangyayari at magaganap na yun, maraming mananampalataya. O di natin alam kung tunay na mananampalataya na tatalikod sa aral ng Diyos. Okay, ang aking pong pamagat, sabi ni Papa, is subtitle, A Test for the Yes. Ang pagsusulit daw po sa bisita. Alam niyo po, kung kayo'y inaangkin yung kayo'y lingkod ng Diyos, kayo'y mananampalataya, tayo po ay hindi mamamayan ng mundong ito, kundi tayo ay mga dayuhan. Di ba? Ang Bible mismo nagsabi niya, di ba? Tayo po ay mga dayuhan. Tayo po ay mga bisita sa mundong lang ito. Ang tunay na pamayanan natin ay ang langit. Kaya tayo po, na naririto bilang lingkod ay nasa pagsusulit.
A test for the guest. Ganda ng pamagat, no? A test for the guest, ang pagsusulit sa mga dayuhan o ang mga bisita. Alam niyo po, naalala ko po nung nanonood ako nung bata ako nung anime. Mahilig ako sa anime, kaya madalas illustration ko ano no? Kundi basketball, anime. Ewan ko kung nakapanood kayo ng Hunter x Hunter. Kung saan ang bida is sila Gon, Killua, Leorio, di ba, Kurapika. Meron time doon, no, na yung kaibigan nilang si Killua, pinuntahan nila. Etong Killua na to, is isa siyang pamilya ng mga assassin. At yung pamilya nila napakayaman, sobrang yaman. Actually, ang bahay nila hindi lang isang tahanan eh. Kumbaga isang bayan, ganong kalaki yung tahanan nila. Sobrang yaman. At yung bahay nila bagong mapapuntahan, marami kang pagdadaanan. Pinuntahan ito nila Gon, kung saan yung mga kaibigan niya. Tapos yung nandun sila sa labas nung bahay, may mga kasabay silang pumunta na hinahunting yung mga assassin na yun. Kasi pag napatay daw yun, malaking premyo, malaking salapi yung pabuya yung makakamit nila. Pero bago ka makapunta ron, okay, sorry na natin si... Okay, bago ka makapunta ron, no? Bago ka makapunta ron sa tahanan nila na yun, marami kang pagdadaan ng pagsusulit, pagsubok. Doon nga lang sa pinto, no, yung gate lang mismo nila, yung pinto na kailangan buksan, napakabigat. At apat na level. Yung isa ata, parang 20 tonelada kung di ako nagkakamali. Yung isang pinto, napakabigat. Bago mo mabuksan yung pinto na yun, kailangan maging sobrang lakas mo physically. Pero meron doon sa kabila na pinto na madali lang buksan. Doon nga pumasok yung mga ibang tao na gusto pumatay doon sa mga assassin. Nung pagpasok nila, ayun, kinain sila ng bantay ng nangangalang Mike, malaking aso. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta makakapunta ron. Bilang bisita, no, kung gusto mong maging welcome ka sa pamilya na yun, kailangan mong pagdaanan yung mga pagsusulit na nakahadlang sa'yo. Yun nga na, yung pinto pa lang yun, ha. Pag nakalagpas ka doon, marami pa. Bago ka makarating doon talaga sa pamilya nila. Ibig sabihin, bilang bisita, kailangan mo maging deserved para makaapak yung paa mo doon sa minimiti mo. Tayo, mga bilang Kristiyano, no, kung gusto talaga nating makasama ang Diyos, kailangan natin pagtagumpayin yung pagsusulit na to sa pamamagitan ng ating pananampalataya, paghawak ng pag-asa sa kanyang pangako. Okay, simulan na po natin. Ito po yung continuation lang nung inaral ko, nung ako'y nagturo nung first Sunday. Sabi po dito, no, sa Mateo, dito pa rin po, ang ating Panginoong Yesus pa rin po ang nagtuturo o nag-aaral, no, sa mga nakikinig sa kanya, lalo sa kanyang mga lingkod. At sabi niya dito, tinanong kasi siya, di ba? Kung kailan ba darating yung mga huling panahon, kailan ba yung muling pagparito niya. Nagbigay siya ng mga tanda. At sabi niya dito, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ingat kayo na huwag kayong maligaw, ninuman sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Nanangag sasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong maggulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Alam niyo po, yung huling panahon, hindi po yan darating ng isang araw Di ba? Hindi yan mangyayari lang sa buong araw. No? Magkakaroon ng gera, taggutom, kapigatian. Hindi yan lahat mangyayari sa isang araw. Proseso yan. Maraming panahon na mangyayari yung mga bagay na yan bago yung muling pagparito ng Diyos, muling pagparito ng ating Panginoong Yesus. Kumbaga, yan yung mga senyales o tanda. Di ba nga, sabi nga ng ating Diyos sa Genesis 1:1, di ba? God created the heaven and the earth. Nilikha niya ang langit at lupa. Pero nangyari yun, hindi lang isang araw, di ba? Maraming araw bago niya nalikha yung langit at lupa. Ganon din po, no, yung muling pagparito ng Diyos, maraming araw yung senyales bago siya muling paparito. Kaya ito po yung mga tanda. Sabi niya dito, mag-ingat kayo. Huwag daw po tayong maligaw din naman. Bakit po? Marami daw pong darating sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na sila isasalita, na sila ang kaligtasan. Sabi po dito, sapagkat marami ang magsisiparito sa pangalan niya po. At sasabihin na sila ang Kristo. Ang Kristo po ay sila po yung kaligtasan. Ang Kristo po ay Mesaya, kaligtasan. Napakarami po niyan. Tama po, di ba? Na nangangaral sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pero sinasabi nila, sila yung kaligtasan. Sila yung daan. Huwag po tayong maligaw ni naman.
Hanggat hindi sinasabi na si Jesus yung daan sa kaligtasan, hindi po yan katotohanan. Kapag sinabi nila sila yung daan sa kaligtasan, na sila yung Misaya, na sila yung Kristo, magduda ka na, di ba? Dahil ang kaligtasan matatagpuan lang sa silong ng langit sa pangalan. Amen. Ang una po is, a Christian must be certain of what will occur. Ang Kristiyano po dapat may certainty. Ano po yung certainty? Yung kasiguraduhan sa mga bagay na magaganap. Kasi po sabi po dito, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Ano po yung magulumihanan? Huwag kang malito. Huwag kang makonfuse sa mga bagay na mangyayari. Sapagkat ang mga bagay na ito kinakailangan mangyari. Ibig sabihin po, yung mga mangyayari na to dapat alam mo bilang Kristiyano na ito'y sinalita na ng Diyos bago palikhain ang mundo. A Christian must be certain of what will occur. Kasi mayroon nagsasabi, no? Ayan na, totoo ba ang Diyos, di ba? Totoo bang may Diyos? Kasi maraming nagpapatayan, maraming nagugutom, maraming giyera. Kaya napapatanong, nagdududa, totoo bang may Diyos? Pero ikaw bilang Kristiyano, naniniwala ka na totoo ang Diyos kasi nga, yung mga nagaganap na ito, nasalita na. Amen. Beforehand. Di ba? Meron kang certainty, meron kang kasiguraduhan na itong mangyayaring ito, binanggit na ng Diyos, pero hindi pa ito yung, at sabagat kinakailangan ito yung mangyari datapwat, hindi pa ito yung wakas. Ito lang po ay parte ng muling pagpaparito ng ating Panginoon Diyos. Ang gusto ko lang pong sabihin, tayong mananampalataya, kailangan po na maniwala tayo na kaya ito nangyayari dahil senyalis na ito ng muling pagpaparito ng ating Panginoong Diyos. A Christian must be certain of what will occur. Yung mga bulaang propeta, yung mga peking Kristiyano, yung mga peking mga ngaral, nangyayari po yan dahil inihula na po yan ng salita. Pangalawa po is, ang po natin, sabi po dito, sapagkat magsisitindig ang bansa, laban sa bansa, ito na po yung mga gera, no? At ang kaharian, laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Sabi ko nga po, proseso po, no? Yung iba dito nagaganap na, no? Hindi natin alam kung ito yung mga naganap na, o nagaganap na sa kasalukuyan, o magaganap sa hinaharap. Ang alam po natin, ito yung mga senyales sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian. Alam niyo po, panalangin natin. No? Huwag tayong malagay sa sitwasyon na ito. No? At kayo'y papatayin at kayo'y kapopotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakaluluan ang isa't isa at mga kakapotan ang isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami at dahil sa pagsagana ng katampalasanan ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Alam niyo po, no, dahil sa sobrang kasamaan ng mundo, no, dahil sa sobrang kaguluhan, kapigatian, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Alam niyo po, hindi talaga normal ito eh. Di ba? Kung ikaw ay hindi malalim sa pananampalataya, kung ikaw ay hindi matibay sa paglilingkod, kung masasaksihan mo yung kaganitong kaguluhan, kung masasaksihan mo na yung mga naglilingkod, pinapatay, pinahihirapan, talagang magbaback out ka sa pinaniniwalaan mo. Di ba? Talagang lalamig yung pag-ibig mo. Di ba? Kasi nakita mo, kung magpapatuloy ako, ganito ang mangyayari sa akin. Di ba? Kung mababaw yung paniniwala mo, yung mababaw yung paghawak mo sa salita ng Diyos, talagang lalamig yung pananampalataya mo. Ngunit, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maniligtas. Alam niyo po, sa pagiging Kristiyano natin, kailangan natin ng pagtitiis. Kailangan natin ng pagtitiyaga. Kaya po dito is, a Christian must be steadfast. What will approach. Ang Kristiyano po, kailangan maging matibay. Kailangan maging matatag sa mga bagay na parating. At ipanalangin na lang po natin sa Diyos na hindi natin datnan yung ganitong senaryo. Kasi napakahirap nito. Di ba? Kung ito yung mangyayari sa panahon natin, napakahirap po nito. Na kung saan, di ba, sabi dito, kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian. At kayo'y papatayin at kayo'y kapopotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
Yung tipong tinatarget yung mga naglilingkod sa Diyos. Di ba? Yung inaalipusta, pinahihirapan, pinapatay, kinasusuklaman. Huwag nawa tayong dumating sa panahon nito kasi hindi natin alam kung kakayanin natin. Pero may ama. Manalangin tayo na pagtibayin natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Kasi yung pagtitiis, ito yung ating sangkap para makatamo tayo ng kaligtasan. Dapat ang Kristiyano matibay sa mga bagay na mangyayari, sa mga bagay na magaganap. Kasi ang lahat, sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Pablo, no, ang lahat ng ating ginagawa hindi mawawalan ng kabuluhan. Tayong although sa pangyayaring ganun, wag kang manawang magtiis. Kasi ang salita ng Diyos tapat. Hindi lahat yan mawawalan ng kabuluhan. Lahat yan matatamo mong may kapalit. Lahat yan matatamo mong may suplit. Okay, pangatlo po. Tugtungan natin, sabi ito, ngunit tungkol sa araw at oras na yon, walang makakalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ito yung pagparito ng ating Panginoon Jesus. Yung pagparito ng ating Panginoong Jesus, ito po yung isang bagsakan Pero yung mga senyales, proseso po ito. At kung paano ang mga araw ni Noe, sabi mo, inihan tulad niya, no? Kabisado natin to, yung istorya ni Noah, di ba? Yung gumawa ng malaking arko. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, ganon daw din. Sapagkat gaya ng mga araw, bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisinong. Kumbaga, ginagawa nila yung kung ano yung meron silang ginagawa. Mga pansariling gawain, di ba? At nang nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. At sila'y tinangay na lahat ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Alam niyo po, yung pagparito ng anak ng tao, hindi na tulad niya sa paggunaw nung time ni Noah. Kung magkagayoy, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Gusto ko lang pong linawin, sabi po dito, no, kung magkakayoy, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ganon din po, no? Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at isang iiwan. Ano po ibig sabihin niya dito? Hindi po lahat mga liligtas. Although gusto ng Diyos na ang lahat ng tao'y makatamo ng kaligtasan, pero pinapakita po ng Biblia, ng salita ng Diyos, na hindi lahat ng tao makakatamo ng kaligtasan. May maiiwan po talaga. Kahit na gustuhin ng Diyos na ang lahat ng tao makatamo at makakilala sa Kanya, meron po talagang mga tao na pinatigas po ang puso at inayawan ang kaligtasan. Inalikuran ang pananampalataya. Kaya po, sabi po dito, tayo po ay mga puyat sapagkat hindi natin nalalaman kung kailan paparito ang Panginoong Hesus. Na kahit ang mga anghel, hindi alam kung kailan muling paparito ang ating Panginoong Hesus. Tayo po dito, di ba? Tulad po nung nangyari kay Noe, di ba? Gumagawa siya ng malaking arko. Alam naman natin yung nangyari, di ba? Alam niyo po, yung ginawa niya yung malaking arko na yun, 100 years. Di ba? 120 years to be exact. Isipin mo, 100. Ano ba sa Tagalog yun? 120 na taon. Di ba? 120, no? Tayong mga Pilipino. Hirap na hirap tayo sa pagbanggit ng Tagalog pag numero, no? 120 taon na nilikha, nililok yung arko. Di ba? Yung mga tao nagtataka kasi hindi pa nila alam yung ulan Di ba? Wala silang idea sa ulan Kaya ginagawa nila yung mga pansarili nilang gawain, mga pag-aasawa, nagsisikay, nagsisiinom. Hindi lang po sa ginagawa ni Noe yun, nangangaral po siya. Itinuturo niya ang salita ng Diyos, ang pananampalataya sa Diyos. Itinuturo niya may darating na ulan, pero walang naniwala. After 100 years, 120 years, ang tagal po nun, di ba? Kung maisipin mo, napakatagal na panahon nun para bigyan ng chance yung mga tao dun para maniwala, para manampalataya. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, ngayon niya lang sinabi. Ang tagal nun. Para hindi ka maniwala. Wala din tayo sa sitwasyon yun. Mahirap din, di ba? Pero salamat sa Diyos.
pinunlaan tayo ng pananampalataya sa Kanya. At nung dumating yung tagguno, di ba? Ayun, doon sila nang nagsisi. Alam niyo po ba, nung umulan doon, hindi lang umulan sa langit, umulan din po sa lupa. Salubong ang ulan nun. May bumubulwak, may bumabagsak. Totoo, basahin nyo. Kaya ang baha nun, napakalala talaga, di ba? Kasi sobrang bulwak ang tubig po nun. Eh. Ang aral lang po dito, hindi ko pa pala napapakita, no? A Christian must be prepared anytime. Ang Kristiyano po, no, dapat handa sa anumang oras na binibigay. Kasi hindi natin alam ang pagparito, di ba? Kaya dapat tayo bilang mga Kristiyano, lagi tayong handa. Upang sa muling pagparito ng Diyos, matagpuan niya tayong naglilingkod at may pananampalataya sa Kanya. A Christian must be prepared at any given time. Tayo po ay mga puyat sapagkat hindi natin nalalaman kung ano ang araw ng paparito ang ating Panginoong Hesus. Maghihanda po tayo palagi. Okay, bago po ako matapos, meron po akong verse, no? Ito rin po ay sinundan ng Mateo. Sabi po dito, sino nga baga? Sabi ng ating Panginoong Hesus, no? Parang ito na yung pagtatapos niya kasi ito na yung last verse, eh. Last verses, eh. Sabi niya dito, sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayanan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. May lumabas pa, no? Mapalad, yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Amen. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat ng pag-aari. Datapwat, kung masamang alipin yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon at magsimulang pugbukin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing, darating ang Panginoon ng alipin yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtanis at pangangalit ng mga lipi. Sabi ng Panginoon Diyos dito, di ba? Sino daw ba? Sino nga ba ang alipin at matalino na pinagkatiwala yung kanyang mga sambahayan na ito'y pakainit mo? Papalad, no? Yung alipin na yun, kung dumating ang Diyos na siya'y ginagawa, yung pinagagawa sa kanya. Pero paano po, no? Datapwat kung masamang alipin yun ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ng aking Panginoon. Yun yung mahirap, eh, no? Kung datnan ang tao na hindi niya ginagawa yung kanyang layunin. Naalala ko yung awitin ni Lani Mesalucha, eh, no? Bukas na lang kita mamahalin. Diba yung tono nun? Bukas na lang. Tama ba? Kung mali yata yung kanta ko, eh. Parang ang ibig sabihin ng kanta na yun, never kitang mamahalin, di ba? Kasi bukas na lang daw siya mamahalin. Ibig sabihin, wala nang bukas yun, di ba? Araw-araw mong kakantahin yun na puro bukas. Kaya na naman kasi hindi magawang mahalin. Meron din po kasi siyang, meron na siyang asawa, eh. Meron na siyang kapartner, eh. Ibig sabihin, kung ganito sasabihin natin sa Diyos, bukas na lang po ako maglilingkod sa'yo. Kasi hindi mo matakasan yung commitment mo sa laman. Di ba? Ang hirap nun kung tayo'y madatnan na nagsasabi, bukas na lang po ako maglilingkod. Para bang yung tumaya ka ng loto, no? Yung inaalagaan mong numero. Marami ako narinig na ganito, eh. Hindi na isang beses, maraming beses na. Yung mga numero na inaalagaan nila, kung kailan araw na hindi nila tinayaan, saka lumabas, di ba? Sakla naman nun, di ba? Ang sakla naman. Kaya dapat bilang Kristiyano, dapat lagi kang prepared, dapat lagi kang handa, dapat pinaiigtingan mo yung ginagawa mo. Kaya ako, bilang mananaya ng loto, para hindi makatakas sa akin yung numero ko, araw-araw kong tatayaan to, di ba? Araw-araw ako magiging handa. Pero huwag tayo tatayaan. Pero hindi po tayo tatayaan ng loto, no? Alam niyo po, ang pagparito ng ating Panginoong Hesus, hindi alam yan ng tao, di ba? Hindi yan alam ng anak ng mga angel. Pero may mga senyales. Pero may mga binigay po ang Diyos na mangyayari bago po dumating muli ang ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, meron siyang hint, eh. Mabuti ang Diyos kasi binigyan niya tayo ng tanda. Di ba kung ikaw mananaya ka ng loto, tumaya ka ngayon, tapos yung numero mo may 4 na numero nakuha, ay malapit na to, ah. Tapos kinabukasan, 5 na yung numero nakuha. Baka 6 na to sa susunod, di ba? May tanda, di ba? Parang nararamdaman mo na, ibibigay na to, ah. Ibig sabihin ba nun, sa susunod na araw, hindi mo siya tatayaan?
Tatayaan mo, di ba? Kasi nagbigay na ng tanda eh. Una, 4. Una, 5. Ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, nagaganap na yung mga nasasalita eh. Ibig sabihin, bakit mas lalo natin pailtingin? Mas lalo tayong magsigasig sa paglilingkod. Ako, guilty ako dito eh. Kasi, sabi ko, nagaganap na, nangyayari na. Bakit parang yung init ko, nung unang nakakilala ako sa Diyos, nawala. Dapat mas lalo kang uminit. Mas lalo kang tumibay sa paglilingkod kasi nangyayari na yung mga senyales. Alala ko po nung kami nakatira dyan sa Quezon, yung bike ko, ano kami dyan eh, 4th floor. Yung bike ko dyan, may bike po kasi ako dati, tinatali ko lang sa nilalak ko lang siya sa labas ng gate namin, sa 4th floor. Hinakit ko yun sa 4th floor. Tapos dun sa may hagdan, tinatali ko lang siya. One time, nung gagamitin ko yung bike, nakita ko yung lock, may sira na, parang ginugunting, malapit na siyang masira. Pero alam kong ginugunting siya eh. Siyempre, ikaw bilang matalino, may isip, hindi mo naiiwan yung bike mo doon kasi alam mo kukunin na yun eh. In the next day, talagang siguro ilang araw na yun talagang ginugunting. Ginawa ko, hindi na ako nagpatuloy. Pinasok ko na yung bike ko sa loob para hindi na sila makabigyan ng chance na makuha. Ano pong gusto kong sabihin, no? Merong senyales bago po dumating yung sakuna. Diba? Meron pong senyales, meron pong mga bagay na sinabi ang Diyos bago po sa muling pagbarito ng Diyos. Kaya hindi na po natin kailangan hindi po natin kailangan mag-alala sa paghahanda. Kailangan po lagi tayong handa kasi yung mga senyales nagaganap. Bilang Kristiyano, dapat po mas lalo natin paigtingin, mas lalo tayong magsigasig sa paglilingkod kasi po ang Diyos malapit na po pumarito. Amen. Ano mang panahon, hindi natin alam na panahon. Panahon man natin yan, panahon man sa inaharap yan, paiftingin po natin yung pag-ibig natin, paglilingkod natin sa ating Panginoon Jesus. Yun lang po, tayo po yung manalangin. Salamat po, aking Diyos, sa araw na ito at sa umagang ito. Tunay po, Panginoon kong Diyos, na yung mga nagaganap, huwag niyo pong hayaan na kami po yung magulumihanan. Bagkus kami po yung mga tiis, mga puyat sa iyong pangako, sa iyong pag-asa, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami na sa paglakad namin mas lalong tumibay, lumalim yung pananampalataya at paglilingkod namin sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po, aking Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na dakila. Sa iyo po ang pagpupuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen and amen. Dako po tayo sa breaking of the bread. I-tribute po natin yung tinapay at ang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo na pagkasaluhan natin yung umagang ito. Dapo natin ang ating mga puso at isipan, mga kapatid. Tatanggapin natin ang isang sagrado at banal na hapunan. No? Ang tinapay at dugo ng ating Panginoong Kristo. Ito ang tinapay ng buhay. Ito, makita. Yan ang katawan, pinayupa, pangika ay mabuhay. Ang katawan, ganda po natin ang ating mga puso. Ito sana bagong iba. Pag-ibahagi. Ito ang sana bagong iba. Isa ang dugo pangika ay lumibig
Panginoon, ni Kristo, para sa iyo, doon sa pagtayo, ay Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Pinarapat po kaming makapagpartake ng banal mong katawan at dugo, Panginoong Jesucristo. Dalangin po namin, patuloy mong linisin, ugasan kami at patawarin namin mga karumihan kasalanan kung meron pa, Panginoon. Linisin, ugasan mo nawa kami ng mga parehang banal mong dugo sa lahat ng karumihan kasalanan namin. Salamat po, Panginoong Jesus. Nang gabing iyon na bago ipagkanulong ating Panginoong Jesucristo, kinuha niya ang tinapay at ang sabi niya, ito ang aking katawan na ibibigay ko sa inyo. Kainin niyo to. May kayo mag-aala-ala magkakatipon, ay gawin niyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. Panginoon, salamat po sa katawan mong ito. Pagpalain mo to, Panginoon. Maging kalakasan namin to, sandaling makakain namin ang katawan mong ito, maging kalakasan sa amin to. Physically, emotionally, spiritually, maging sa buhay namin ito. Salamat na kaya Diyos, patuloy mo itong basbasan, pagpalain ang katawan at dugong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoong Espiritu. Amen and amen. Sige, kainin po natin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa wala na dumutong Panginoon. Pagpalain mo. Inuin po natin mga kapatid. Salamat, dakilang Diyos, sa pinarapat mong pagpartake namin ng banal mong katawan ng dugo. Sa ipang papulit, salamat, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, ito'y aming sabot na lang. Amen. Ay nanyayaan ko po ang lahat na magbigay. Nadalangin po natin ang ating mga handog. Panginoon, maraming salamat po sa aming sa pagpapala mo at kami po ay narito po upang maghandog para magamit po namin sa aming simbahan na pagpapalaganap ng mga iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy po kami na iyong pagpalain at kung hindi po nakakapagbigay ay sa susunod na sa linggo ay sila po ay makapagbigay iyong pagpalain, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang samot na langin namin sa harap ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po at kami nakabalik muli dito sa ating panambahan at nakapakinig po kami ng inyong banal na salita. Maraming salamat po, Lord, sa taong ginamit mo. Naway kami inyong i-bless at gabayan sa aming pag-uwi, Lord. Sana kami makabalik muli sa susunod na linggo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Diyos ang manalas na langit sa pamagitan ng ating Panginoon sa ating Diyos. Ang pagtubig kami ng banal sa Santo. Sa buong isang linggo ito, ingatan kayo. Pagpalain pa sa ganahin ng buhay nyo, sa inyong pagpasok, pag-uwi sa trabaho, ingatan kayo, makauwi kayo lagi sa inyong tahanan, galing sa trabaho ng ligtas at payapa sa piling ng ating Diyos ang manalas sa langit. Panginoon, sa iyo po pinagkakatiwala ang kayong mga kapatid at sa buhay namin. Ingatan mo nawa kami sa buong isang linggo at pagpalain. Higit pa sa aming inaasahan, padalangin, patuloy mo kaming ibuhos ang walang biyaya mo at ibalik mo nawa kami ito upang ikay patuloy namin purihin sa sambay. Pagpalain tayong lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen.
Let us all shout, all glory, all praise, all worship, all honor, all power, all thanksgiving belongs to you alone. Jesus Christ!